Magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito, atin pong pag-uusapan ang isa sa pinakamahalagang balita para sa ating mga minamahal na senior citizens dito sa Pilipinas. Isang mainit na usapin ngayon ay ang pagbibigay ng buwanang pensyon na 1,000 para sa mga kwalipikadong indigent senior citizens na sinimulan na sa unang quarter ng taong 2025. Marami pong nagtatanong, nag-aabang, at nagbabakasakali na makasama sa listahan ng mga makatatanggap ng pensyon na ito. Kaya naman sisikapin naming maipaliwanag ang lahat ng detalye para po sa inyo mula sa eligibility criteria, proseso ng aplikasyon, schedule ng payout, at maging ang mga aksyon ng mga lokal na pamahalaan para mas mapabuti pa ang benepisyong ito. Ang programang ito ay bahagi ng Social Pension for Indigent Senior Citizens, SPIS, na pinamumunuan ng Department of Social Welfare and Development o ESW. Layunin nitong bigyang suporta ang mga nakatatandang walang ibang pinagkukunan ng kita at hindi sinusuportahan ng pamilya. Sa ilalim ng programang ito, makakatanggap ang bawat kwalipikadong senior citizen ng 1,000 kada buwan na maaaring ipamahagi buwanan, tuwing 2 buwan, o quarterly depende sa kakayahan ng local ESD office at sa accessibility ng mga benepisyaryo. Ito ay isang malaking hakbang para mas mapadali ang pagtanggap ng benepisyo at mas maging regular ang tulong sa mga nangangailangan. Noon, ang disbursement ay ginagawa lamang kada 6 na buwan, ngunit dahil sa mga reklamo at panawagan, ngayon ay pinagbubuti na ng gobyerno ang sistema. Marami ang nagtatanong kung sino-sino ba ang maaaring makinabang sa programang ito. Ayon sa ESV, ang isang senior citizen ay kailangang 60 taong gulang pataas, walang regular na pinagkukunan ng kita, hindi tumatanggap ng anumang pensyon mula sa RAES, BSIS o ibang institusyon, at walang permanenteng suporta mula sa pamilya. Dagdag pa rito, kadalasang inuuna ang mga may sakit, may kapansanan, o lubhang mahihina na. Ang layunin ng programang ito ay siguruhin na ang mga taong higit na nangangailangan ay siyang una ring makatatanggap ng benepisyo. Kung kayo ay pasok sa mga kondisyong ito, may magandang pagkakataon na maging bahagi kayo ng programa. Ngayon naman ay usapang proseso. Paano ba mag-apply? Kailangan lamang na magtungo sa pinakamalapit na Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA, o di kaya sa lokal na ESD office. Doon ay hihingin ang mga kinakailangang dokumento gaya ng birth certificate, barangay clearance, at iba pang patunay na kayo ay residente ng lugar at pasok sa itinakdang kriteria. Mahalagang maging tapat sa paglalagay ng impormasyon dahil ang mga application ay dadaan sa validation process. Sa oras na kayo ay ma-validate at maaprubahan, kayo ay maisasama sa listahan ng mga makatatanggap ng buwanang pensyon. Isa rin sa mga napapanahong balita ay ang mga hakbangin ng mga lokal na pamahalaan upang dagdagan ang suporta sa kanilang mga nasasakupan. Halimbawa, sa lungsod ng Maynila, pinirmahan ni Mayor Honey Lacuna ang Ordinance No. 9,081 na nagdodoble sa dating monthly allowance ng mga senior citizens mula 500 patungong 1,000. Simula Enero 2025 ay epektibo na ito at ang payout ay isasagawa kada 3 buwan simula Marso. Napakahalaga ng ganitong uri ng local support dahil mas napapalawak nito ang tulong at nagiging mas personalized ayon sa pangangailangan ng bawat lungsod. Samantala, hindi rin maiiwasan na may ilang reklamo at issue patungkol sa delayed payouts, hindi pagkakasama sa listahan, at kulang-kulang na impormasyon. Ayon sa YAVE, sila ay patuloy na nag-aayos ng sistema para mas mapabilis ang validation at distribution. May mga hakbang na rin silang ginagawa tulad ng paggamit ng digital systems, pakikipag-ugnayan sa barangay at OSCA, at pagbuo ng grievance redress mechanisms para masolusyonan agad ang mga problema. Kung kayo ay may hinaing, maaari kayong makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan o sa hotline na kanilang ibinibigay. Isa pa sa mga usapin na dapat bigyang pansin ay ang pondo. Ayon sa ulat ng Kongreso at Senado, may sapat na pondo ang national government para suportahan ang programang ito, lalo na't patuloy ang pagtaas ng budget allocation para sa mga social welfare programs. Sa katunayan, may panukalang batas na layuning dagdagan pa ang buwanang pensyon ng mga indigent seniors mula 1,000 patungong 1,500 o higit pa. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng pamahalaan na maitaas ang kalidad ng pamumuhay ng mga nakatatanda. Hindi rin natin dapat kalimutan na ang mga senior citizen ay hindi lamang mga benepisyaryo kundi mga haligi rin ng ating lipunan. Marami sa kanila ay dating mga guro, manggagawa, empleyado,
at haligi ng tahanan na naglaan ng kanilang lakas at panahon para sa ikabubuti ng bansa. Kaya naman nararapat lamang na sa kanilang pagtanda ay magkaroon sila ng sapat na suporta upang mabuhay ng may dignidad at ginhawa. Ang 1,000 monthly pension, bagamat maliit sa paningin ng ilan, ay malaking tulong na sa pambili ng gamot, pagkain, at iba pang pangunahing pangangailangan. Sa kasalukuyang administrasyon, ipinangako rin na mas paigtingin ang social protection programs para sa mga vulnerable sectors, kabilang na ang mga matatanda. Sa mga susunod na buwan, inaasahan na magkakaroon pa ng mga reforma, karagdagang budget, at mas maayos na coordination sa pagitan ng national at local government units para sa mas epesyenteng implementasyon ng programang ito. Patuloy ang monitoring at evaluation ng ESV upang siguruhin na ipapatupad ito ng maayos sa lahat ng rehiyon ng bansa. Para sa mga may access sa internet, maaari ring bisitahin ang official website ng ESV para sa mga announcements at schedule ng payouts. Sa mga hindi naman tech-savvy, huwag mag-alala dahil tuloy-tuloy rin ang pagbibigay ng impormasyon sa mga barangay hall, OSCA, at sa mga community outreach programs. Mahalaga rin na magkaroon ng community support kung saan ang mga anak o apo ay tumutulong sa kanilang matatandang magulang upang maayos na maiproseso ang mga kinakailangang dokumento. Habang tumatagal, mas marami na rin ang naabot ng programang ito. Mula sa mga liblib na barangay sa probinsya hanggang sa mga urban centers, unti-unting natutugunan ang pangangailangan ng ating mga lolo at lola. Kasama na rito ang mga regular na home visits para sa bedridden o may kapansanan kung saan dinadala mismo ng IAGE ang cash aid sa kanilang mga tahanan. Ipinapakita nito na kahit limitado ang resources, ang dedikasyon ng mga social workers at LGUs ay tunay na nakakatulong sa mas maayos na pamamahagi ng benepisyo. Sa huli, ang layunin ng video na ito ay bigyang linaw at impormasyon ang bawat isa sa inyo. Sa mga senior citizens na nakikinig ngayon, sana ay maging bukas ang inyong loob sa paglapit sa inyong barangay o ESG office kung kayo ay nangangailangan. Sa mga kaanak naman na may mga magulang o lolo't lola na posibleng kwalipikado, sana ay matulungan nyo sila sa proseso ng aplikasyon. Magkaisa tayo para masiguro na walang senior citizen ang mapag-iwanan. Ang 1,000 monthly pension ay isang hakbang patungo sa mas maayos at mas makataong pagtanda. Patuloy po tayong mag-abang sa mga susunod na updates at huwag kalimutang i-share ang video na ito para mas marami pa ang makinabang sa impormasyong ito.